Yan. Sige po, mag-pray muna tayo mga kapatid. Aming Ama, aming Panginoon, samahan niyo po kami patuloy sa pag-aaral po namin. At sa saglit po na oras na ito, hayaan niyo po na yung mga mapag-uusapan po namin mula sa inyong mga salita ay maging katotohanan, maging tunay na kalakasan ng aming mga puso. Especially of these women, Panginoon, na makikinig po nitong pag-aaral na to. I pray that your Holy Spirit, Spirit of God, your Spirit, O Lord, would so move in the lives of these women so that your words would be really show up. It would bear fruit, Panginoon. Magbubunga at magkakaroon po, Panginoon, ng actualization na talagang makikita po namin, maobserbahan po namin sa pamumuhay ng iglesia itong mga bagay na pag-uusapan po namin. And Lord, not by our own strength, not through our intellect, and not through any human means, not through the flesh. Sabi nga po ng inyong salita, not by might nor by power, but by your Spirit, but by the Spirit of the living God. Kaya po, ang panalangin po namin sa pag-aaral po namin, buksan niyo po yung puso ng bawat isa at hayaan niyo po na dumaloy yung pananampalataya, that as we hear, we would agree with your words. We would check your words, we would check the scriptures, we would really think about these things, we would really pray for these things. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, mga kapatid, although regularly, yung mga kababaihan po, kayo po ay may pagtitipon or gathering or pag-aaral, sharing na talagang kayo lamang po, but God willing, may mga pagkakataon po na ganito that some elders o mga teachers ng church o yung mga may kaloob ng pagtuturo kahit kalalakihan ay makapagbigay po ng instruction or makapagbigay po ng godly counsel po sa atin, so that kumbaga nakikita natin na kahit somehow separate ministry or separate na group, dahil we are being more specific sa mga pangangailangan natin, so nakabukod siya na grupo ng mga kababaihan, pero we would like to make you feel na iisang ministry pa rin to ng Panginoong Diyos, iisang iglesia, so iisang pamilya pa rin po. Kumbaga parang sa pamilya, may mga pagkakataon siguro na kailangan ng nanay at kung may anak na babae, mga babae na mag-girl talk, and it would be helpful. But of course, syempre andun yung mga pagkakataon na kailangang i-deal ng buong family yung ilang mga problems, kailangang i-deal ng buong family yung mga bagay na kailangang i-reach, mga kailangang i-achieve o yung mga plano, tama po. So ganun din po dito sa atin sa sabi nga po ng 1 Timothy, the church is the household of God. So ganun din po bilang tahanan ng Panginoong Diyos, may mga pagkakataon na ganito po tayo. Hindi lang natin sasabing our family will serve the Lord. Yung bibili tayo ng mga posters na as for me and my house, we will serve the Lord. Nothing bad about that. Kung kahit pan-display natin yung mga talata, walang problema po doon. But it's another thing. It's one thing to look Christian, and it's another thing to be really saturated by the gospel. Ano po? Na yung mga tahanan natin talagang kahit sa simpleng paraan, pinaghaharian talaga ng gospel. That being said, pag-usapan po natin ngayon, mga kapatid, yung isang bagay na nakakalimutan ng madami dahil dun sa utos ng mga kababaihan po, dahil ito ay tinuturo ng Biblia, should not assume, should not step up into elder or pastoral positions.
Hindi po natin inaalaw dahil hindi inaalaw ng Bible na si Nanay Raquel, si Sister Pauline ay maging mga pastor o maging, wala naman talagang ganong term, pastora. Sabi nga ni tatay, edi pag nagkaanak yung pastor at pastora, pastorito at pastorita. So, wala pong pastora sa Biblia kahit saan po natin hanapin. Wag na po nating ipilit. Pero tingin ko naman lahat tayo dito sa atin sa local church ay agree doon. The thing is, ang danger nun, baka mapunta tayo dun sa kabilang extreme na akalain po natin na hindi na pwedeng magbigay ang Panginoong Diyos ng kakayanan na magturo sa ating mga kababaihan. Ilang weeks na po nating pinag-aaralan na ang church kailangan maging puspos ng Holy Spirit. Ilang weeks na po natin pinag-aaralan na yung term, kung maaalala nyo po, yung priesthood of all believers. Na hindi lamang nagmumula o hindi lamang bumababa sa iisang tao yung mga mensahe ng Panginoong Diyos. Although may mga leaders po talaga tayo, may mga elders tayo, may mga kalalakihan na ginagamit ang Diyos dun sa role ng eldership. Pero mga kapatid, pag sinabi po nating ang Diyos ay kumikilos sa lahat, hindi po ang ibig sabihin nun sa lahat ng lalaki. Literal po na ang ibig sabihin nun ay lahat. Nung sinabi sa Ephesians chapter 4, nung sinabi sa 1 Corinthians chapter 12, na lahat tayo, ang lahat sa iglesia ay may kaloob, ibig sabihin, literal pong lahat yon. Mapakababaihan, mapakalalakihan, may kaloob tayo sa Panginoon. Mayroon tayong pagkakagamit sa Panginoong Diyos. So, with that being said, tonight, let's talk about a very important role of women. And this might shock or this might confuse others at first. But here's our title, mga kapatid. The Teaching Ministry of Women in the Kingdom of God. Yung ministeryo ng mga kababaihan na may kinalaman sa pagtuturo sa loob ng kaharian ng Diyos o sa iglesia ng Panginoong Diyos. So, magtuturo pala kayo din po, mga kapatid, mga kababaihan. Now, I would like to be more specific. Partida, hindi pa po ito yung special gift of teaching na pwede ding ibigay ni Lord sa mga kababaihan. Let me tell you this. Yung gift of teaching, gift of preaching ay pwede ding mataglay ng mga kababaihan, especially yung mga kababaihan na magli-lead ng special ministry sa mga iba pa ding kababaihan regardless of age ng mga kababaihan to, yung talagang sa church. Halimbawa, may mga women's service. Yung mga kababaihan, let's say yung mga deaconess, yung mga babaeng deacon, na may kakayanan talaga, may gift ng spirit na magturo, they can exercise that, provided na walang lalaki dun sa crowd. Naintindihan po natin. Or, yung mga kababaihan na mayroong special gift pa din ng teaching, pero ang tinuturuan nila ay Sunday school. Yung mga younger generation, yung kids. No, hindi pa po ito yung tinutukoy, yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Iba pa po. Ito yung role sa pagtuturo na hindi lang para sa mga babaeng gifted sa teaching, kundi applicable sa lahat ng babae basta Christian. Maliwanag po. So, let's read the text muna, mga kapatid. Dito po natin kukunin sa Titus. Titus chapter 2 verse 3 hanggang sa mga sumusunod. Basahin ko na po dito. Sabi dito, older women likewise are to be reverent in their behavior, not malicious gossips, nor enslaved to much wine, teaching what is good. So, ayun na, yung term nating teaching. Mga kapatid, sa gabi pong ito, sa time na ito, kung ano man pong oras nyo po ito mapapakinggan, lalakdawan po muna natin yung unang mga exhortation ni Paul regarding women. Pag-aralan natin sa ibang panahon yon. So, ibang usapin pa po yon, lakdawan natin ngayon yon. Focus po tayo dito, sabi dito, teaching what is good. Kasi, si Paul mismo ay magpo-focus mula sa verse 4 hanggang sa mga sumusunod. Though may mga ibang bagay pa siya mababanggit, pero mas mababanggit niya yung may kinalaman sa pagtuturo. So, here we go.
Yun po natin, verse 4. So that they may encourage the young women. Ano pa din to, yung mga older women pa din. Ano daw dapat gawin nila? They may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored. So, punta muna tayo dun sa una nating point. Ano yung teaching job or yung teaching gift? Yung binibigay ni Lord na grace. Kaya ko po sinasabing gift ito ay hindi dahil sa galing, sa lakas natin, kundi sa pagsama pa rin ng Holy Spirit. Una, para muna sa mga category ng mga kababaihan na perhaps siguro yung mga kagaya ni Nanay Raquel po, kagaya nila, syempre lalo na sila Lola Luz, pasok na po dito. Sila po yung may mga ilang years, decades of experience of being wives, older women. Hindi po ibig sabihin dito senior citizen. Wala pong age implication na binibigay po dito si Paul. I think ang ini-imply niya dito ay experience. Kasi some would argue na halimbawa si Nanay Raquel, hindi pa naman siya older women kasi baka ma-offend. May mga babae, lalo babae, ayaw na pinag-uusapan ng matanda. Nandito tayo sa isang generation na ang pagtanda, lalo sa mga babae, ay pangit na bagay. But in the Bible, ang mga uban ay parang corona. Ibig sabihin, tandaan na ikaw ay may pinagtandaan. Tandaan na madami ka ng pinagdaanan sa buhay. Pasok dito yung mga kagaya po ni Nanay na mga ilang dekada na nasa pagpapamilya. Ano po? So, anong sabi? Ang makikita po natin dito, napaka-simple, napaka-implied naman po doon, napaka-linaw na sa church ng Panginoong Diyos, binibigay niya ang Holy Spirit para ang mga maiedad na mga babae ay magturo sa mga nakababatang babae. That's the first point of command or exhortation po sa atin, mga kababaihan. Gusto ko lang i-expose or gusto ko lang pagtuunan pa ng onting panahon ng oras yung mga dapat ituro ng mga babae. Ito po yun. Diretso na rin natin sa application habang dinadaanan natin. Ganito. Balik tayo sa dito tayo sa verse 4. Saka sa verse 5. So ganito. Palatandaan ng malusog na iglesia, ng healthy na church, kapag yung mga nanay, na kagaya nila Nanay Raquel, yung mga mas maiedad na nanay, ay nagiging masalita sa ganitong mga bagay. Nang may kahinahunan pa din. Ano po yung mga bagay na yon? Kailangan daw, sabi dito, ginamit yung term na encourage. Napakahalaga nun sa mga nanay po na maedad, bukod kay Nanay Raquel, kung sino man po makakapakinig dito sa future, alam po natin na kayo ngayong binibigyan ni Lord ng authority turuan yung mga mas batang nanay. Simulan natin sa pagsasabi na hindi po kayo mambabarag ng puso. Hindi nyo po ipaparamdam na mas magaling kayong babae. At mga walang kwentang babae yung mga younger dahil nagpapasimula pa lang sila. Yung command po dito ng salita ng Diyos sa mga older women na maging tagapagturo ng younger women, let me clarify, is not a license for elder or older women to be boastful, to discourage the younger women. Parang, anong klase kang ina? Anong klase kang asawa? Anong klase kang ganyan? Yung walang panunumbat, walang klase ng pananakot, but rather, unang-unang bagay na dapat nating makita dito na reality dun sa pagtuturo ng mga elder women, dun sa mga younger women, is the reality that they should do it in a spirit of encouragement. Ini-encourage mo sila. Dito pumapasok kung bakit tayo may mga separate na gawain ng kababaihan. Naintindihan nyo po?
Hindi lang puro word. Mahalaga po talaga yung word of God. Kaya po meron pa rin tayong equipping. Tinuturuan po tayo paano po tayo mag-share ng word sa mga kapwa natin, kapwa nyo po kababaihan. But here's my point. Sa meeting ninyo mga kababaihan, lalo na't informal, halimbawa, yung ginagawa po natin, pwede kayong magtanong. Pwede kayong magsabi, ganito yung nangyayari sa amin ng asawa ko. O kaya yung mga single women, ganito po yung nangyayari sa puso ko, ito po yung damdamin ko. Ino-open natin yun sa church, and asahan nyo po, mga kapatid, aasahan nyo po dapat yung admonishment. Kung ang lumabas man sa mga kagaya nila Nanay Raquel ay medyo masakit para sa atin na payo, let's receive those. Sa part po yun ng mga younger women. Sa part ng mga older women, syempre, susubukan nilang gawin yon sa pinaka-encouraging na way na kaya po nila. Nakikita nyo po yung practicality. Ganito yung practical na lumulusog na kinikilos ng Holy Spirit na church. Mahal na mahal natin ang theology, mahal na mahal natin ang gospel, pero yung gospel, dumadaloy kahit sa mga simpleng bahagi ng relasyon. Mga kapatid, magiging boring talaga, magiging walang kwenta talaga, magiging honest po ako sa inyo magiging walang kwenta talaga yung mga meeting ninyo ng kababaihan kung parang religious na gathering lang, na parang magbabasa lang kayo ng Bible, onting sharing, yung sharing napakababaw, yung parang kamusta ka, same. Alam niyo mga kapatid, kung magiging honest lang yung mga kababaihan, ang daming pwedeng pagkwentuhan na mas malalim na mga bagay. Nito pong week na to, ganito yung naging problema ko sa asawa ko. Ganito po yung naging view ko sa sarili ko. Ang baba po ng tingin ko sa sarili ko kasi I failed. Nagkaroon po ng lagnat yung baby. Nagkaroon po ng ganitong problema sa school yung bata. Nanghina po talaga loob ko. We can talk about that. You can talk about that. And make use, isamantalizing natin na may mga kasama tayong mga elder women, hindi sila ang Holy Spirit, pero kinilos na sila ng Holy Spirit ng mas nauna sa atin, kumbaga mga kapatid, matagal na sila ma-experience, and they can somehow minister to your specific needs. Mga kababayan, malinaw po ba yun? Pwede ko po bang ipag-pray, sana nawa, asahan, na mangyayari po yon sa mga small group po ninyo. Don't worry, hindi ko po kayo pupulisin. Nagagamit ko madalas yung term na pinupulis Hindi ko po pupulisin, hindi ko po tatanong sa asawa ko, anong pinag-usapan nyo? Hindi po. Pinagkakatiwala ko to sa Panginoon. Hindi ko po kayo mababantayan, pero nawa, para din naman sa inyo to. Sinasabi ko po, pwede po ba na mas laliman natin, pag-pray natin, na bukod kay Lord, lumalalim tayo ng relasyon sa isa't isa? Lumalalim yung pinagkakatiwala nating damdamin sa isa't isa. Dahil dumadaan lang naman tayo dito sa daigdig na ito Dayuhan lang tayo dito Inihintay natin yung langit na bayan, yung kaharian ng Panginoong Diyos. Sino-sino pa ba yung magtutulungan sa mga pangmundo nating damdamin na pinapahalagahan din ni Lord, kundi tayo din po na magkakapatid sa Panginoon. We really need to go out of the box of religion and really live as the household of God. At isa po yun sa way. Tuloy na po tayo, medyo napahaba ako sa part na to. Pangalawa, na teaching role sa church. Ito, ulitin ko Hindi po ito para sa mga gifted lang. Hindi po ito para sa mga special women na may kaloob sa pagtuturo. This is for everyone. Yung first point po natin, para sa lahat ng maedad na nanay, ang role nila ay mag-coach, mag-encourage ng mga younger women. Second, mga kapatid, yung mga younger women naman, and I think this goes for the elder women as well, you have the responsibility to somehow
Sa pamamagitan ng teaching ng mga kalalakihan, sa pamamagitan ng personal yung pagbabasa, teach yourselves. Teach yourselves. 1 Timothy chapter 2 verse 10 to 11, sabi po dito, but rather by means of good works, as is proper for women making a claim to godliness, a woman must quietly receive instruction with entire submissiveness. So ulitin ko po, ang pangalawang responsibilidad ng mga kababaihan tungkol sa pagtuturo o sa aral ay somehow turuan yung mga sarili nila sa pagiging submissive sa instruction na binibigay ng mga kalalakihan na ginagamit ng Panginoong Diyos. Kasi mga kapatid, magfe-fail yung una at yung pangatlo mamayang point kung hindi po tayo natututo yung mga kababaihan ng gospel or ng kalaliman ng Word of God. For example, balik tayo doon sa una, paano makakapagturo yung mga elder women na bukod sa experience na may kasamang Bible, may kasamang biblical maturity, hindi man parang Bible scholar, may laman talaga. Yung hindi man nila masabi yung mga term na God is immutable, masabi man lang nila na alam nyo mga mas batang kababaihan, sa dami ng naging pagkakamali at pagsubok, ang dami ng tagumpay ang pinagdaanan ko sa Panginoon, ang masasabi ko lang, hindi talaga nangiiwan si Lord. So, hindi mo kailangan yung mga immutability ni God, yung malalim na systematic theology para ituro yung mga bagay na yon. Amen po? Natututo tayo sa Word, yung Word na i-relate natin sa buhay natin, nagagamit natin by the power of the Holy Spirit. Bumabalik uli yun. Ganito yun eh. Si Sister Pauline, kunyari, may narinig siyang aral ng Bible. Naranasan niya yun sa buhay niya. Babalik yung aral na yon at yung karanasan na yon ng may mas matibay ng aral. Dahil yung experience, yung karanasan ay nagbigay yaman dun sa pananampalataya o dun sa bagay na natutunan natin. Nakikita po natin yan, for example, sa Romans chapter 5. Meron din yan sa Peter na sinasabi, yun nga, yung pananampalataya natin, yung knowledge natin, kapag nadadaanan natin sa buhay talaga yung mga ganong bagay, nasasala yung pananampalataya natin parang ginto, tumatatag lalo tayo. At pagdating ni Sister Pauline ng mas matandang edad, hindi na lang siya basta magpapayo galing sa kanyang sariling karanasan at utak, may kahalo na. Kumbaga, nakahalo na talaga sa mga karanasan niya yung biblical realities. Kaya pag nagbigay siya ng payo, malinamnam, masustansya. Hindi tunog mayaman, hindi tunog mayabang, hindi mayabang, mayaman. Sagana, may mapipiga ka dun sa experience kahit simple lang. Yung mga tao na talagang may lalim sa word, hindi yung daming talino yung talagang ang dami nilang karanasan sa Panginoon, yung simple nilang mga payo, may may dating. May lakas, may encouragement. So yun po yung sinasabi natin. Yun yung pangalawa, panggitna yun, napakahalaga nun. Na tinuturuan nyo po, mga kababaihan, yung inyong sarili, tinutulungan nyo yung sarili nyo na matuto sa pangunguna ng mga kalalakihan na may kaloob sa pagtuturo, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, sa inyong mga sariling pag-aaral ng salita ng Diyos, kung anumang oras, anumang araw nyo ginagawa, yung pagbabasa ng Biblia. Naunawaan po natin. At huli, pangatlo, mga kapatid, dito na po tayo magtatapos. Yung pangatlong teaching role sa church. Yan. Dito po ulit tayo sa Titus. All Christian mothers teach their children. So, okay, ganito. Matatandang babae, tinuturuan yung mga nakababatang babae.
Yung mga nakababatang babae, syempre, yung mga nakakatandang babae, kung may mga anak pa sila, tutuloy nila yon. Pero mas inaasahan ito sa mga nakakabatang babae na tuturuan nyo naman yung mga anak ninyo. Yung mga bata. Si Raim, mamaya may papakita po ako sa inyong case study, no? Si Raim, saka si Siglot at saka si itong si Paeng, loobin ni Lord by the grace of God ay talagang magtuloy-tuloy, hindi po tayo aasa sa lakas natin, pero mapalad po yung mga ganitong bata kasi hindi nila kailangang maranasan yung karanasan ni Timothy. Pupuntahan natin mamaya yon, din tayo magtatapos sa buhay ni Timothy. Kasi si Timothy, ang believer lang ay yung nanay niya saka yung lola niya. So bungi. Yung pinaka meron sanang role para magturo kay Timothy, which is yung tatay, wala sa picture. Tama na, intindihan nyo po? Ang pinaka may mabigat na responsibilidad na magturo ng salita ng Diyos sa isang tahanan ay mga tatay po talaga. Ibang aralin po yon, pag-aralan natin ng sama-sama kasama yung ibang mga tao sa susunod. Pero ito po yung point ko. Paano kung wala yung tatay? Paano kung unbeliever? Paano kung nasa malayong at matagal na mission trip yung asawa tapos hindi kasama yung pamilya? Kunyari lang, kung ano mang isipin yung dahilan. Ano po? Paano kung yung tatay ay hindi present to teach? O kahit nga nandyan yung tatay, kailangan pa rin po katuwang ng magulang na lalaki, yung mga kababaihan, yung mga nanay, para sa pagtuturo ng mga anak. Kaya sabi ko si saka si Raim ay mapalad kasi God willing, lalaki talaga po sila na kumpleto. Andun yung tatay na tuturuan naming mga kalalakihan, yung asawa namin at yung anak ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin yung mga nanay nakangangalang, hindi na nag-aaral. Ito po yun. Kailangan nyo po naturuan din po yung mga anak. Sabi ko sa inyo, dito po tayo magtatapos. Tingnan nyo po ito mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15. Sabi po dito, you however, si Timothy ito, pinapalakas ni Paul yung loob niya. You however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them. Sabi dito, and that from childhood you have known the sacred writings, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus. Ano pong sabi dyan? Mula pa daw sa pagkabata ni Timoteo, alam na niya ang kasulatan. Ang tanong, paano niya nalaman ang kasulatan? Di ba, Brother David, sabi mo, wala siyang tatay na believer? Sino ang nagturo sa kanya? Sino yung nagbigay sa kanya ng wisdom? Sino yung nag-introduce sa kanya sa sacred writings? Makikita natin yan, di ko na nalagay dito sa notes. Makikita natin yan sa 2 Timothy chapter 1. Okay po, nasa verse 5. Sabi po dito, for I am mindful, 2 Timothy chapter 1 verse 5, for I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. Saan daw nagmula yung pananampalataya ni Timoteo? Specific, nag-name drop si Apostol Pablo kung kanino nanggaling yung faith ni Timothy. Sa dalawang kababaihan. Saktong-sakto dito sa pag-aaral natin, may elder woman
yung lola ni Timothy. At syempre yung mas bata ng onte, yung nanay niya, nanay ni Timothy. Malamang yung lola niya tinuturuan yung nanay niya. At yung nanay niya at lola niya nag-tag team para turuan siya. Ibig sabihin mga kapatid, ganito lang po kasimple yun. Ang isang church na malusog, ang isang church na puspos ng Holy Spirit ang mga kababaihan, ganito po yung itsura. Mga kababaihan na laging gutom, matuto ng gospel, na lumago sa pagkakakilala sa Panginoon. Mga babaeng uhaw kay Lord. At habang sila ay binubusog ni Lord ng kaalaman sa isip at sa puso, habang sila ay binabago ni Lord, tinuturuan nila yung kaya nilang turuan. Kung sila ay maedad na babae, tinuturuan nila yung mga nakakabatang babae. Kung sila ay mga babaeng mas nakakabata, tinuturuan nila yung pamilya nila. Tumatanggap sila ng pagtuturo sa mga mas maedad sa kanila. Amen. Sa madaling salita, mga babaeng nagnanasa na patuloy na matuto mula sa Ebanghelyo ni Kristo at mga babaeng nagnanasang magturo din ito sa mga taong mahal nila sa paligid nila. That is the portrait of a healthy church, of a healthy women's ministry sa loob po ng iglesia. Gawin po nawa ng Panginoon sa atin ito. Mga kapatid, kung may mga pagkukulang man po kayo na yung gagamitin ko kasi di naman po ako babae. Na feeling nyo parang na-convict po kayo na, Lord, teka, parang hindi po ako masyadong nakakapagturo sa anak ko. Lord, hindi po ako nakakapagturo sa younger generation. Kung may mga ganong pakiramdam na nakaka-guilty, feeling natin kulang tayo, well, let me tell you something, welcome to the club. Ako man po mga kapatid, sa ilang taon ko pong paggabay sa atin, I can never say in all season, sa lahat ng pagkakataon, kahit sa mga pagkakataon na malakas yung spiritual na pamumuhay ko, I can never say I have done enough. There would always be a room for improvement. Si Paul nga mismo, nasabi niya, Lord, sino ba talagang sapat para sa mga bagay na to? Napatanong na lang siya, who is sufficient for these things? Ang sagot, no one. Ako po, bilang mangangaral, I'm not sufficient for these things. Yung si Nanay Raquel bilang older woman, alam ko na may mga, dito sa pag-aaral natin, pwedeng may mga naisip siya na, okay, dapat pala ginagawa ko yun. Dapat pala mas ginagawa ko yun. Pwedeng may ganun siyang pakiramdam, yung mga kababaihan na mas bata, lalo na kayo, malamang mas marami po kayong guilt. Ay, hindi ko nga nagagawa yun. Ay, hindi nga ako nagtuturo sa anak ko. Ay, hindi nga ako lumalago masyado. Kayo mag-alala mga kapatid. Wala po sa ating nakaabot sa standards ng Panginoong Diyos. But let me tell you something. Sagana po yung biyaya ni Lord. Pwede po tayo magsimula ngayon. Hindi man natin magagawa yung sapat na sapat at abot pa rin yung standard ni Lord, pero we can do better by the power of God. We can serve the Lord. We can serve our families better by the power of the Holy Spirit. I'll tell you something. God willing, kung patuloy po tayong mabubuhay, ako personally, I would be committed to pray for you all. Lagi ko po kayong sinasama sa panalangin, mga kababaihan, mga elder women, younger women, married women, single women. I'm always praying for you. Dahil napakahalaga po nung gampanin, napakaganda nung role na binibigay ng Holy Spirit sa inyo po para sa ikalalago ng iglesia. Yung totoong pag-ibig, yung dumadaloy na pag-ibig sa pamilya, sa iglesia,
nagmumula sa Panginoon. Wow. Pero yun nga po mga kapatid, alam ko we all fall short of that. But the grace of God is abundant. Sagana ang biyaya ni Lord. Maawain ng Panginoon dun sa mga nauuhaw. Sabi sa Matthew chapter 5, diba? Pinagpala, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Napakagandang pangako mga kababaihan, na kung lalapit pala kayo ngayon kay Lord, sasabihin nyo na, Lord, wala hindi ko po nagagawa ng ayos tong ganito. Lord, pumalya po ako. Lord, ang hina po ng puso ko. Lord, mali po ako sa ganito. Lord, hindi po ako naging pure sa ganitong aspeto. Kita lahat ni Lord yan. At hindi hinihintay ni Lord na pasiklaban natin siya. At mabayaran natin yung mga pagkakamalit pagkukulang. Mga kapatid, bayad na po yung ating mga pagkakamalit pagkukulang. Ang sinasabi na lang ni Jesus, are you hungry? Are you thirsty? Lapit ka lang sa Kanya. Ang sabi ni Jesus, come to me. Lumapit kayo sa akin. Pwede nating sabihin, kasi sa lahat niya sinabi yon, pero gusto kong sabihin ngayon, lumapit tayo, lumapit kayo sa Panginoon. Kayo na mga kababaihang nabibigatan. Si Sister Pauline literal na nabibigatan ngayon. Nakadapa si Raim sa dibdib niya. Pero sinasabi dun yung mga kabigatan, yung mga failures, yung mga pakiramdam ninyo na hindi po kayo karapat-dapat, yung mga nangyari sa nakaraan, yung nangyayari sa kasalukuyan, yung mga takot ninyo para sa kinabukasan. Mga kapatid, sabi ni Jesus, yung mga napapagod, nabibigat ang lubha, ilagak natin sa Panginoon. Bigay natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa pag-aaral namin sa sandali pong ito. Ang dalangin ko po sa bawat isa, sa inyong mga anak, sa mga magulang, sa mga single na kababaihan po, na naandito po ngayon sa aming pagtitipon at makakapakinig po nitong recording sometime in the future. Father, I pray, linisin niyo po yung aming mga puso. Binababa po namin sa inyong paanan yung aming mga kabigatan. Wasakin niyo po, Panginoon, yung mga kasinungalingan ni Satanas ng mundong ito at ng mga sarili naming laman na matagal naming pinakinggan na baka hindi nyo po kami sasamahan, baka ang pagtuturo, baka ang paglago ay para lang sa mga kalalakihan, baka talagang hindi ako mabuting ina, baka hindi talaga ako anak ng Diyos kasi napabayaan ko tong aspeto na ito. Lord, kaawaan niyo po ang inyong mga kababaihan. Katagpuin niyo po sila. Isang bagay po ang natitiyak ko mula sa inyong mga salita. Binayaran niyo na po lahat ng kanilang mga kasalanan, kahinaan, pagbagsak, pagkatakot. Binayaran niyo na po, Panginoong Diyos, lahat ng karamdaman o ano pa man, Panginoon, na nagpapabigat sa kanila ngayon. O ano mang haharapin nila sa kinabukasan, o ano mang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kabigatan galing sa nakaraan. Panginoon, sapat, makapangyarihan yung ginawa ninyo sa krus upang linisin sila, tanggapin sila, palakasin sila, ibangon sila, Panginoong Diyos. Bigyan sila ng lakas, bigyan sila ng katatagan sa mga bagay na inilalagay nyo po sa kanilang mga puso, na mga gampanin sa pamilya at sa iglesia. Salamat po, Panginoon, pagpalain nyo po ang bawat isa. Panalangin namin ay patuloy kayong maghari sa bawat tahanan po namin, sa bawat pamilya po. Maghari ang katotohanan ng inyong ebanghelyo, yung pag-ibig, yung grasya ninyo, yung kapayapaan na nagmumula sa inyo. Panginoong Jesus,
sakupin niyo po ang aming mga puso. Nang sa gayon, ang aming kagalakan ay malubos sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.